Amen. Magandang tanghali sa inyo lahat at sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay sumusubaybay na Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang tanghali po sa inyo lahat at magandang gabi o magandang umaga na sa ating mahal na pastor. Yan. Good morning po, Pastor Hill dyan sa inyo. At bago ko last 4 minutes ng aking klase, tumawag siya. Sabi ko sa klase ko, wait lang, may tawag ako galing America. maganda magandang tanghali ano po sa inyo ano na madaling araw na kay Pastor Hill yan kaya it's good to hear from you, Pastor Hill, and we're praying for you. And we're waiting for you to preach. Lahat kami nakaabang doon sa channel nila. lahat kami nakaabang doon sa channel po nila. Yan, magandang tanghali po sa inyo lahat na po. And continue to pray dahil maganda ang ating pong mga tatalakayin po ngayon. And last week, we had a great topic. We had a great testimony from Ma'am Alma Patricio. Ma'am, magandang tanghali po sa inyo at sa inyo pong husband kay Sir June Patricio, kay Commodore June Patricio ng Coast Guard, ng Philippine Coast Guard. Kaya magandang tanghali po sa inyo at sa inyo pong family. And of course, the rest of the members ng ating pong simbahan and from different churches at magandang tanghali po sa inyo lahat. And to our international viewers, meron po tayo isang international viewer po dito na nakita ko ngayon. From Japan, si Sir Alex Lucero. Yeah, from Japan. Sir Alex, magandang hapon po or magandang tanghali din po sa inyo. Ay, anong oras na ba, Ma'am Cynthia, sa Japan ngayon? 1 hour. +1 sila. Okay, so alauna na sila ngayon. Alauna na. Yan, kaya magandang tanghali na po sa inyo dyan or hapon na pala sa inyo. Tanghali pa lang sa amin. Yan, magandang hapon po. Yan. At sa lahat pa po ng mga kapatiran natin na sumusubaybay ngayon sa ating pong programa ay magandang tanghali po sa inyo. Ayan, nandiyan na po si Ma'am Alma. Magandang tanghali po, Sir Maki. Amen. Magandang tanghali po sa inyo. Alright, so again, keep on watching, brethren. Share the link and tag the names of your friends and relatives so that they too ay maging masaya rin sa ating mag-uusapan. Alright, papabatiin ko po muna ang ating po mga co-host po dito. Of course, nandito si Ma'am Cynthia at ang nagbabalik na si Ma'am Marnelia. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am. Magandang tanghali muli at dito ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition every Tuesday. Abangan ninyo lagi ito, mga mothers talagang. Yung mga suki nating mothers dito, naku, pag inisa-isa ko. Pero nais kong batiin muna yung bago natin ditong mother. Soon, Cyril. Hello, Zay! Ay, hindi pa ba siya? Sorry. Pwede na. Si ano, Ma'am? Grabe. Si Ma'am Angeli. Yan talaga. Ayan. Oo, Ano natin yan, November. Yes, November. kabaro natin yan, Ma'am Cynthia. Oo. Kabaro natin yan. Babae Grabe, na. babae rin yan. Nasa lineage ng gumabay yan. Abangan mo lang yung susunod. Mga ano kami, Gumabay Nights. Yan. Siyempre, yung ating mga watcher dito, si Ma'am Joy Agnes, si Ma'am Mary Ann Galin, siyempre, yung ating tatay dyan na talagang suki natin, Sir Andy! Man. Hello po! Si Ma'am Rosalinda Calara. Ito si Sir Alex. Ito yung Yan po, si sa Sir Japan. Alex Lucero sa Japan. Yan. Ay, konnichiwa. Hello, sir. Konnichiwa, Alexon. Naku, ang dami. Ay, hello, Ma'am Alma. Naku, kung si Ma'am Alma nandito at kapitbahay lang natin, sabi ko sa'yo, at 1 taon natin itong i-guest. Marami pa siyang pwedeng ibahagi sa atin na talagang, pagpapala sa kanyang pamilya. Ang kanya talagang intro pa lang yun eh. Wala pa siya doon sa sinasabing, kumbaga nasa 10% pa lang yung kanyang testimony na talagang kung paano siya pinagpala ng Panginoon siya mismo, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak na patuloy nilang natatanggap dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. Amen. Yun lang ang katapatan at yung pagsunod natin, obedience talaga is the key ng lahat ng ating buhay dito bilang anak ng Panginoon. Kung paano natin pinasusunod yung ating mga anak,
ganun din tayo higit pa. Makita sa atin yung pagsunod natin sa Panginoon. Hello po sa lahat. Sa mainit na panahon ngayon ng Martes. Talaga Yes. namang sa mga naglaba. Ako, partner, hindi ako nakapaglaba ngayon. Oo. Si Ate Christy, ma'am. Si Ate Christy Tungol. Hello, Nag-ano Christy. siya. Nagsasampay ka na ba? Naglaba siya, ma'am. Tapos nagsampay siya umulan. Nung Ayos. kinuha niya yung sampay niya, umaraw. Ay, pambihira, nakakakamot yan ng ulo. Lahat. Lahat ang kakamutin mo. Kanina ba umulan? Parang hindi ko Hindi naramdaman. po, hindi po. Nung mga nakaraan. Malimit mangyari yan sa akin. Yung sampayan pa man din namin, yung tinatali ko pa isa-isa. Kasi nasa taas, pag di ko tinali yung hanger, wala. Sasaluhin na lang nung nasa baba. Kaya sa ating mga kananayan dyan, yung iba, ako mga ganitong oras, minsan nagluluto pa eh. Yung mga nagluluto, ay nako, itong inaanak natin, si Lois, sino to? Louie. Oo, ano bang ating kondyan ngayon? Menu. Talagang nakita ko yung profile nila eh. Nag-change ng profile si Ma'am Sai. Talagang naka-apron. Talagang Si Ma'am Sai naka-apron. Yes, pero Patay napansin tayo dito ko. lahat. Pero napansin ko, tinitigan ko yan, Sai. Tinitigan ko yan. Yung kay Louie, nakabuhol sa likod. Yun sa'yo parang hindi maibuhol. I love you! Okay, tama na. Naku, ibaba ko muna itong microphone. Hello po at sa aking family. Si Paulina, listening na yan. Nagpe-prepare na siya para sa pagpasok. Si Tricia nasa field ngayon kaya hindi nakapag-open yan. Hello. Si Brother Noel andito ngayon. Hello everybody! At tune in and pass the link. Good afternoon sa inyong lahat. It's so good to be back. Sabi nga ni Sir Maki ang pagbabalik. Thank you po for the unofficial leave. Emergency leave lang po, pasensya na. Good afternoon po nang hindi nabati ni Ma'am Chang si Sir Ian Juarez sa Batangas. Si Ma'am Carmela Rico, layo niya. Nasa kabilang kwarto lang. Si Ma'am Lisa Pisco. Hello, Ate Lisa. Thank you for watching. And si Sir Joy Estolonio. Si Ma'am Yang. Hello, Ma'am Yang. We missed you. At si Ma'am Daisy at si Janver sa Patose. Ayan. Sana'y nabati ko lahat mga unang greeters natin sa tanghaling ito. Ug, maayong udto kay Ma'am Imelda dyan sa Davao City. Ang ating suki, good na siya every Tuesday at sa lahat ng mga programa. At si Ma'am Eugene, good afternoon po sa inyo. Dyan lang po kayo dahil napakaganda po ang ating tatalakayin ngayon. Ay, si Ma'am Lois, akala namin nasa Paris pa siya. Hi, Ma'am Lois, good afternoon. City of Taguig, hindi siya City of Paris. Dyan lang po kayo at ready with your comments po sa ating discussion ngayong tanghaling ito. Amen. Once again, ang programa po na ito ay hatid ay encouragement and to all their fellow brethren of CBBC CSI. At ang programa po na ito ay specifically designed for the mothers because this is a mother's edition. At ang hangarin po ng programa po na ito ay ma-encourage ang bawat nanay na maging matapang sa pagtayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos at magampanan ang specific role na ibinigay po sa inyo ng Panginoon, which is an helpmeet for a man. At ang trabaho ng isang nanay ay malaman natin ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos at hindi ayon sa opinion ng mundo na ito. Kaya po walang ibang hangarin ang programa po na ito kundi encourage ang bawat nanay na nakikinig po ngayon. At hindi po namin intensyon na mangundinan ng tao at mambaba ng pagkatao ng isang tao. Wala po kayong maririnig po sa amin na sarili naming opinion. Kung kami man po ay may nasasabi na para sa amin, yun po ang aming testimony na kung saan kung paano po kami binago po ng Diyos. Kaya yan po ang pinakahangarin ng programa po na ito. At maaaring meron kayong maririnig na hindi nyo gusto at masasaktan kayo, it's because of the reason we are opening our Bible. Kaya ang salita ng Diyos ay pag yan ay nakabukas, ang salita ng Diyos ang ibibigay po sa atin yan ay ang kailangan natin at hindi ang gusto natin. Kaya nga minsan nasasaktan tayo, it's because of the reason kailangan nating matanggap yung kailangan natin. Parang sa hospital, minsan may mga masasakit na bagay kang matatanggap sa hospital pero yun ang kailangan mo. Opo? Kaya pag inayawan natin yung kailangan natin, mas lalo lang tayong masasaktan. Opo? Kaya nga,
Well, again, the Baptist Lunch Program is designed to encourage others and not to condemn the people. Okay? So, once again, sit back, relax, and enjoy. And welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Okay? Alright, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. At magandang tanghali sa mga nasa Executive Optical. Na sabi ni Sir Andy kasi dito, listening at Executive Optical with my 2 daughters. Yan. Sir Andy, ano mo, i-loud speaker mo. Shout out sa EO. Official sponsor na. Wala pa eh. Tagal-tagal na nga natin iniinom to. Hindi pa tayo ni-sponsoran. halos buong service na natin. Summit, ano na. Oo ayaw tayo pansinin kasi sponsor sila ng Philippine Sports Commission. Anyways, magandang tanghali po ulit sa mga nanay na nakikinig po ngayon. And katulad yan ang sinabi ko po last week, last week, we had a great topic last week. And actually, konti na lang yung nasabi natin patungkol sa it's a reflection on what we have heard sa testimony ni Ma'am Alma. Napakaganda ng testimony, mga kapatid. You can see a woman of strength. Okay? But that strength is not to overpower her husband. No? Kundi yung strength na yun ay ginamit niya to support her husband. Kaya nga makikita nyo, narinig nyo po sa kanyang testimonies, minsan siya yung nagdi-declare, di ba? Nagsasabi siya na wag mo kaming utusan na bumili na ganito sa bisyo, regarding sa bisyo and such. Pero makikita nyo po, hindi pa rin yun yung naging lisensya para i-overpower niya yung rule na ibinigay ng Panginoon sa kanyang husband. Diba? That is the true strength of a wife and a mother. No, yan po yan, mga kapatid. Kanina nakakatuwa kasi as we reflect on the testimony of Ma'am Alma kanina dito po before we start, nakakatuwa kasi both, ako, hindi man po ako nanay, kahit kailan, hindi po ako naging nanay. Although minsan si LG nagkakamali ng pagdede. Soft drinks yung nakuha niya sa akin. Di ba? Pero ako po, sa totoo lang, nakikinig ako nung last Tuesday. Nakakatuwa Nakaka-encourage. Sabi ko nga kalain mo po yung blessing, yung balik sa kanya ng blessing na magkaroon siya ng 2 mahal sa buhay na graduating sa Bible School ngayon. Kalain nyo po yan. Di ba? Si Aljun kasi naabutan. Sir, for sure, mag-overtime siya sa pagsasabit ng ribbon sa graduation. Ay, opo, mananawa yan si Ma'am. Prepare yourself. Mananawa yan si Ma'am Alma. Mapapagod yan kakaakyat dun sa sing-sing. Kaya, alam nyo, napakaganda po. Dahil, alam mo Ma'am Cynthia at saka Ma'am Marnelli, yung graduation ng storya. Di ba? Mula doon kung paano sila nagsimula ni Sir June, paano nagtangka si Sir June na magwawala siya pag hindi siya pinuntahan ni Ma'am Alma. Ganon noong panahon, young people. Kayo, isang chat, nako. Isang chat lang, bontes agad. Wag naman ganon. Ipaglaban nyo naman. Di ba? Kung paano sila nagsimula ni Sir June, struggles in life, trials in life, challenges, overcoming challenges, and then the blessing. Ang ganda po Kung kayo ay talagang totoong nakikinig nung Tuesday, talaga kung sinubaybayan nyo po yung storya ni Ma'am Alma, ang ganda po ng graduation hanggang dulo, na nag-end po yan sa blessing. Bakit po? It's because of the reason na makikita nyo po, sabi ko nga, hindi naman kami nag-usap ni Ma'am Alma, si Ma'am Cynthia po yung, sabi ko, Ma'am Cynthia, bahala ka na kay Ma'am Alma. Sabi ko, i-chat mo si Ma'am Alma, sabihin mo po yung topic natin. Pero hindi kami nag-usap ni Ma'am Alma. Pero, yung specific, pero yung topic na gusto ko pong sabihin at i-share po sa inyo, based on the Word of God, talaga nagtugba. Diba? Katulad po nito, balikan natin kasi sabi ko nga we give time doon sa testimony ni Ma'am Alma last week. Now let's try to reflect on that testimony
by looking at one of the famous women in the Bible, okay, woman in the Bible rather, by the name of Abigail. Okay? Ang asawa ng isang mayaman at salbahing hari. Mayaman kasi ito. Alam niyo po si King Nabal kasi. Nabal was a wealthy Calebite landowner. Yan. Maraming lupa. Ito, kung buhay ito ngayon, ang dami ni. Marami pa itong lupa kay Senator Villar. Yan. Yan. Na ito po, ano to eh. Ang ibig sabihin po kasi, ang nakadikit sa pangalan niya, ang ibig sabihin ng pangalan niya is surly and mean in his dealings. Yan. Yan si Naaman. Surly and mean in his dealings. Ganun siya kaseryoso. At ganun siya, yung pag meron siyang pag meron siyang pagmamayari, talagang, nako, wag kang magtangka. Wag kang, umaga sa atin sa panahon yun, wag kang mag-i-squat. Wag mong, kahit anino mo, wag mong ipapakita. Which is, alam niyo po ba, in the southern part of the states, ano po ito eh, yung picture ng pagdating sa lupa, makikita nyo po ito eh, sa southern part of the states. Kasi, good afternoon po sa mga pastors po pala na nandito kay Sir Michael Bagyon, yan, kay Sir Ian Juarez, yan, may nalampasan na po ako iba kanina, yan, magandang kay Pastor Beng Dingding, yan, magandang po, okay? Now, makikita nyo po mga kapatid, dito po, sa southern part, doon, lalo na doon po sa lugar na napuntahan po namin, which is pupuntahan po yan ni Pastor Hill after the conference, yung kaila Pastor Snedern, no? Grabe doon, ma'am, ang lupain doon, hektarya. Wow. Ang kapitbahay mo doon, 500 meters away. Ganun kalawak, ibig sabihin, yung iyong lupain. Pwede Kasi, kayo i-take home ni Pastor. kung pwede nga lang eh. kasi meron silang kasabihan na kapag ikaw ay may gagawin sa porch mo, make sure na walang makakakita. So kaya yung kapitbahay nila ang layo. Talagang sasasakyanin mo eh. 500 meters away ba naman eh. So ganun. Bakit po? It's because of the land. Now, napaka-stricto po nila pagdating sa land. Even though that you will just cross, malaki na po yun, makakasuhan ka na. Ganun sila ka-mean on their dealings when it comes to their property. Now, which is, yun yung characteristic ni Nabal. Kaya nga, makikita mo na even though David, nung si David po ay nag-flee from Saul, yung tumatakbo na siya kasi gusto na siyang ipapatay ni Saul. Dahil doon, nag-seek siya ng refuge kay Nabal. Si Nabal ngayon tumanggi. Kasi knowing David, kung si King Saul nga na-overpower niya na hindi pa naman siya hari, baka ako maganon na din. So kaya he refused na i-take home or maging i-refuge niya si David. Kumbaga, alagaan niya si David. Kasi ayaw niya nga. It's because of his personality, of his senselessness na yung actions niya ay talagang dapat fitting sa character niya. Alam mo yung pag ma'am, di ba? Usong-uso ito sa mga lolo't lola natin na, di ba yung may pinagmamalaki kang reputation na, ikaw, dapat, ito yung apelido natin, ito apelido natin, huwag kang magpapapi. Kaya ito namang mga ngayon, dala-dala yan, ang bihira, talagang untouchable din eh. Feeling untouchable din eh. Di ba? Yung mga ganun po ba? That's the implication of the attitude of the character or the characteristic of Nabal. So kaya nga, anong nangyari ngayon? Si David, hindi siya na-refuge ni Nabal. Dumating ngayon sa punto ng pagkakataon, David seek for revenge. Ito na ngayon mga kapatid ang storya. Kinikwento ko po sa inyo kasi sabi nga ni Pastor, maganda malaman natin yung breakdown para ma-background para hindi natin ma-miss yung breakdown. Yung ganda ng mensahe. Okay? Now, ito na ngayon si David. Here comes David. Babawian niya na si Nabal. Alam naman po natin mga kapatid, si David. Sabi ko nga last week pag sinabi ni David na uubusin ka nila, uubusin ka ni David. Kita nyo naman, hindi inatrasan yung leon. Hindi inatrasan yung bear. Hindi inatrasan si Goliath. Gaano ba katangkad to si Nabal? Di ba? Lahat po yun nilabanan ni David mag-isa. Ngayon may mga kasama na siya. Paano pa? Di ba? Pero, kaya nga, ito ngayon, si David, ready na.
Ready na si David. Pero mga kapatid, nung pumunta si David, doon lumabas si Abigail. Okay? Now, in the book of 1 Samuel, chapter number 25, no? In the book of 1 Samuel, chapter number 25, verse number 3. Okay? Verse number 3 of 1 Samuel, chapter number 25. Sabi po dito ng Bible, now the name of a man was Nabal, and the name of his wife, Abigail. And ito po yung description kay Abigail. And she was a woman of good understanding and of beautiful countenance. Maganda ang babaeng ito. Pero makikita nyo dito, mothers. Okay, makikita nyo po by the verse itself, by just looking at the verse, nasa huli ang beautiful countenance. Ang importante yung nauna. Ano po yung nauna? Which is yun yung nagbigay ng magandang reflection kay Abigail. Good understanding. Ibig sabihin, maayos na pangunawa. Maraming magagalit na nanay sa akin. Sir, kailangan mo bang unawain kapag ganito? Good understand. now, since that we are talking about a wise woman, di po ba? Nandoon tayo sa topic nating wise woman, sa main theme natin, a wise woman. Now, since na nandoon po tayo, mga kapatid, it takes a woman of good understanding for her to be a wise woman. Okay? Kailangan meron kang malawak na pangunawa. Kasi alam niyo po ba, siyempre, si Abigail may asawa siya. So, malaki po ang tendency na madadala siya ng personality ng kanyang asawa. Di ba? Malaki ang tendency na madala siya. Okay. Tama. Hindi dapat. Baka madamay kami. Ito yung asawa ko. Matigas ang asawa ko. Matibay ang asawa ko. Dapat ganito. Hindi. Pag sinabi namin, David, hindi. Pero kita nyo po, ang nakita ni Abigail is yung pangangailangan. Kaya nga ngayon, dumating sa punto ng pagkakataon na alam niya, mga kapatid, na mauubos sila kapag hindi niya to ginawa. Ano ang kanyang ginawa? Unang-una, dahil meron po siyang good understanding. Ang unang karakter na makikita niyo po kay Abigail is her humility. Amen. Nagpakumbaba po siya. Kaya nga, she was admired all throughout her story. She was admired for her wisdom, humility, and courage in difficult situations. Akalain niyo yung tatlo na yun, magsama-samahin niyo. Yung wisdom, unang-una nagkaroon siya ng wisdom. Para kasi David is, kumbaga, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, yung second time na pagpunta ni David ngayon sa kanila, hindi na seeking for refuge eh. Seeking for revenge na eh. Okay, ayaw mo Ito na, ako na, gaganti na ako ngayon sa inyo. Iba na yung punta ni David eh. Pero tingnan niyo po yung wisdom na ibinigay ng Panginoon kay Abigail. She approached David ayon sa totoong pangangailangan ni David. Because alam ni Abigail na yung pagpunta ni David doon, in the very first place, is to seek refuge. Hindi para ubusin sila, kundi to seek refuge. Kaya nga, nung hinarap niya si David, yun ang binigay ni Abigail. Anong ginawa ni Abigail? Inasikaso niya si David. Binigyan niya ng mga prutas. Pinakain niya. Inasikaso niya si David. Kaya nga, ang nangyari, na-spare ngayon yung household. Di ba? Na-spare ngayon. So that is the wisdom, humility. Akalain mo, asawa ka ng mayaman. Diba? Hindi basta-bastang tao. Kilala ang reputasyon. Isang Calebite. Diba? Maganda ang reputasyon ni Nabal. Kumbaga, sabi nga natin sa kolokyal na pananalita, kung may ipagmamalaki, merong ipagmamalaki. Pero kita nyo po kung paano niya ibinaba ang kanyang sarili. Wisdom, humility, and lastly, courage. Ay, mambira sabihin, si David yon. Si David yung hinarap niya. Nais ko lang po sabihin, mga kapatid, si David yung hinarap ni Abigail. Sabi ko nga, alam naman natin kung sino si David. Alam natin kung sino si David. Sino si David? Kanino siya humihingi ng advice bago makipaggera sa Diyos? Ano sabi niya? Teach my hand. Teach my hand to war.
'Di ba? Inaano ng Diyos si David. Kaya nga, ito ngayon ang nangyari. Dahil gano'n ang nangyari, hinarap niya ngayon. Now, tingnan niyo po, ano po ang nasa isip ni Abigail ngayon dito? Si Abigail ay napunta po sa isang situation na siya po ngayon ay naging positive thinker. Okay, akalain niyo po yun, no? Ito po si Ma'am Cynthia, si Ma'am Marnelly, mga matatagal lang nanay ito. Alam mo naman na nasa difficult situation ka na, di ba, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly? Isa sa mga mahirap na panatiliin sa isip mo, yung maging positive ka kahit nasa difficult situation ka. Yung tipong isipin mong may makakain ka na kahit alam mong wala na kayong makakain. Mahirap yun, mga kapatid. Di ba? Yung isipin mong makakasurvive ka na alam mo namang malaki ang tendency na hindi na kayo makasurvive. Pero makita nyo po, it's because of her wisdom, humility, and courage. Napunta siya sa isang situation, naging siya ay positive. Which is, Ma'am Cynthia, based on the testimony of Ma'am Alma, di ba? Ganun lang po yung pinanatili ni Ma'am Alma. Nagkaroon ng problema, nagkaroon ng challenges sa buhay nila as wife and a husband, nagkaroon ng as couple, before the family pa, nagkaroon sila ng problema, pero makita nyo po, she stayed positive. Kaya nga napakaganda po nung isa sa mga nanonood si Ma'am Alma, permission to say this once again, yung isang problema nila na kinausap niya yung kanyang mga anak. Di ba? Ayun, nakakatuwa po doon kasi ang nangyari doon, pinaliwanag niya at kakausapin niya, sabi ko nga last week, kung yung iba yon, anong mangyayari? Anong sasabihin? Anak, kanino ka sasama? Mamili ka sa akin o sa tatay mo? Di ba? Minsan, gano'n na. Gano'n. Ganun na yung sinasabi ng mga asawa. Pero makita nyo po, hinarap ng isang nanay, hinarap ng isang asawang babae ang problema. Kahit alam niyang nasa edge na of breaking the family. Yeah. Diba? That is the true strength of a woman. Wow. Alam niyo po, minsan naniniglect niyo po yan. Naniniglect ng maraming nanay yan. Naniniglect ng maraming asawa yan. Op. Hindi yan lisensya para magyabang ka sa asawa mo. Boss, natutunan ko sa Baptist Lunch, matibay kami. Kaya wag mo akong susubukan. Hindi mo gano'n, ha? Pero yung true strength, tingnan niyo po. Ito po ang gusto kong sabihin po sa inyo dito. May sinulat po ako dito. True strength of a mother and a wife lies on how she performs her role as what God says to her. Ang totoong kalakasan po ng isang asawang babae at ng isang asawa, okay? Isang asawang babae at ng isang nanay, ay nakadepende po yan on how you will perform your role na ibinigay po sa inyo ng Panginoon. Hindi nyo po yan makukuha sa role na magan-magan at you will overpower the leadership of your husband. Bakit? Although, ito again, wala pong perpektong asawa. Di ba narinig natin kay Pastor Louie po nung Sunday. There is no perfect wife, there is no perfect husband, there is no perfect family, but there should be a godly husband, a godly wife, a godly mother, a godly father, and a godly family. Di ba? Walang perpekto. Even though sabihin natin, sir, paano mo hindi iti-take over yung leadership? Wala mang ka-leadership yung asawa ko. Sige lang po. By doing your role, kung paano po kayo dinisenyo ng Panginoon at ibinigay po sa inyo ng Panginoon. Speaking of Pastor Louie, magandang tanghali po, nanonood po siya ngayon. Di ba? Nabanggit ito ni Pastor Louie sa kanyang message nung hapon. Di po ba? By just doing your role bilang isang asawang babae, later on, magagampanan ng isang tatay ang kanyang leadership. Because overpowering the leadership of a husband is not your role, mothers. Tingnan niyo po dito. Wala naman pong sinabi sa storya ni Abigail na in-overpower niya yung leadership ng kanyang asawa. No. Ang ginawa ni Abigail is kung ano yung dinisenyo ng Panginoon sa kanyang asawa na bilang asawang babae.
And that is to support her husband. Kaya nga makikita nyo po, hindi naman niya in-overpower si Nabal eh. Wala naman siyang natapakan na leadership ni Nabal. Ano po ang nakita natin dito sa characteristic ni Abigail? Tingnan nyo po. Sa characteristic, sa all throughout the story of Abigail, ang nakita na ang lesson na mapupulot po natin dito, when difficult time arises in your family, you should be there for the family. Diba? Katulad po niyan. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Si Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, nung kayo po ay nagsama na ni Sir Julia, naging mag-asawa na, are you working or naging plain housewife na po? Plain housewife po ako before pa kami nag-asawa. We decided, nag-agree po kami na pag nag-asawa na kami, hindi na ako mag-work. Same parehas kay Ma'am Cynthia. Tingnan niyo po, makita niyo itong dalawa, plain housewife. Sa panahon na aalis ang kanilang asawang lalaki, sila ang maiiwan sa tahanan. But it doesn't mean that they will take over the leadership. Di ba ba? Kaya nga anong mangyayari ngayon? In times na merong that the devil will try to destroy the house, they will be there to stand. Which is what happened also in the life of Abigail. Hindi sabi ko nga po, wala naman natapakan na leadership si Abigail eh. Hindi niya naman kinontra yung ginawa ng kanyang asawa. Kundi, kasi alam niyang mapapahamak na yung household nila eh. Kaya he countered David with a different approach. Kasi sa counter ni Nabal, lalo lang magagalit si David. Pero he countered David with a different approach na kung saan ibinigay ni David yung hinahanap ni David. Okay, ibinigay niya kay David yung hinahanap ni David, which is the refuge. Kaya nga by doing that, hindi lang yung household niya ang nasave, kundi yung sambayanan pa nila. Diba? Kaya nga, tinan niyo po, kung ano magiging reflection po nito sa mga nanay, if you will stand when danger comes in your family, hindi lang yung family mo ang masisave eh. Yung anak mo, tandaan mo, balang araw, magkakaroon ng pamilya yan. Now imagine if you have a daughter and if you have a son, mothers na nakikinig ngayon, try to imagine na yung anak mong babae, magkakaroon siya na balang araw. Sabi ko nga po baka ang iniisip mo lang yung household mo. No. Balang araw, they will start a family. Magkakaroon na ng ganung personality dahil nakita niya na sa'yo. Anak mong babae yon. Let's talk about yung anak mong lalaki. Magkakaroon ngayon ng standard yung anak mong lalaki sa paghahanap ng asawa. It's because of the reason na meron siya nakitang Abigail sa loob ng tahanan. Na kung saan mag-i-stand when difficult times arise. Sabi nga ni Ma'am Cynthia, is it safe to say na dapat tapangan din namin mga babae? Yes. Kailangan maging tough ka din. Kailangan maging matibay ka din. Bakit? It's because talagang susubukin ka ng dyablo kapag wala na leader. Talagang mas magiging pushy ang dyablo na sirain ang pamilya. Bakit? Alam niya, busy ang leader eh. Alam niya, okay, wala na si tatay, mag-i-stretch na ang dyablo ngayon. Magwa-warm up na. Sabay sugod sa tahanan ninyo. Ngayon, pag sumugod sa tahanan na wala ang leader, let us make sure, mothers and wife that are listening right now, na makakatagpo ang dyablo ng Abigail sa loob ng tahanan. Na merong good understanding to discern the right and wrong. Okay, hindi ka magnanaig dyablo. Yes, maybe yung tatay namin nagtatrabaho, pero tandaan mo, si Abigail ha? Si Abigail tong kaharap mo, merong wisdom ito mula sa Diyos. And then alam niyo po, ang ganda nito Tingnan niyo po. Kasi, ngayon, siyempre, alam niyo po, saludo ako sa mga nanay. Sabi ko nga I've seen it with my mother, kay Ma'am Lerma, na ang pahinga nyo ay tupi. Yan. Kasi doon lang kayo nakakaupo. Sabi ko nga po. Yan ang pahinga nyo Kumbaga, you are doing everything inside the house. And sometimes, I don't know po. Pero, correct me if I'm wrong na lang. Wala naman pong masama dyan. But sometimes, the most educated in the home is the wife. Ibig sabihin ko po, I'm not talking about anything, but yung yung kaalaman, yung learning, when it comes to learning,
Educational background ba? Yan, educational background. 'Di ba? Kayo yung mga merong matataas na degree, 'di ba? Inside the family, kayo yung mga talagang nakapagtapos. Yan. Because most of the men are straight from working na eh. Nagtatrabaho na talaga. So kaya nga, when it comes to educational background, you have the knowledge. Pero makikita nyo po, that is not the license for you to overpower your husband. Kundi sabi ko nga po sa inyo, the true strength lies on how you will perform the God-given role sa inyo po bilang isang asawang babae at nanay sa loob ng tahanan. Kaya nga tinan nyo po, ang tandem ni Abigail is wisdom, humility, and courage. Kaya nga that's the package of good understanding eh. Kaya naintindihan niya, hindi to galit si David. Hindi to galit si David. Kaya no wonder, nung namatay na si Nabal, si David ang pumalit. Testing baga. Destiny pala, sir eh. Diba? Kaya ganun na nangyari. Kaya nga, sabi ng Bible, David remembered Abigail. May nakalala sa sabi niya, oo nga no, may isang babae na hinarap ako ng walang pagbali. Akalain mo, pumunta ako to para maghigante. Nilatagan ako ng grapes. Binigyan ako ng inumin. Kaya, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnela, ito yung lesson. Pag galit yung asawa, latagan nyo lang ng pagkain. Huwag nyo nang sabayan. Akala ko din grapes din. Ma'am Cynthia? Ginagawa ko yan. Weakness niya pagkain. Ganyan yata lang mga taga-Kagayan. Si Julian din, ganon. Weakness nila, itamin nila. Oo, pagkain. Yung tipong, buti na lang. mainit na ulo. Kain na. Yan. Latagan nyo naman. Masarap yan. Pambihira yung mga bawal. Kung bakit kung alin yung bawal, yun yung gustong-gusto nila. Ay, in fairness, kay Julian ngayon, nagbagong buhay na siya. Talaga? Mula nung nag-fatty liver siya last, siguro June, July, lagi po kami may salad. So, yun po yung kinakabisihan. Yung fresh na salad. Opo, yung katulad ng ginagawa mo dito pag nasi-serve. So, sana po, yun ang ihanda natin Ako, sa ating mga lagaan asawa. ko lang si Noel ng pata, pambihira, yung ngiti niya, lumalang pa sa tenga. Nilagang pata, patikim nga nun. So, di ba, kita nyo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, pag sa panahon ng difficult times, alam ng mga nanay dapat at alam ng mga asawang babae kung paano nila harapin yan. Totoo naman sabi ni Ma'am Cynthia, you can be tough, walang masama po dun. Pwede kayong maging matibay. Pwede kayong maging matapang. Syempre, ang usapan na pamilya eh. Di ba? Pagdating sa ganyan, kailangan didepensahan na natin lahat. Kaya nga makita nyo po si Abigail, hindi siya pumayag. Kilala niya si David. Alam niyo po, pagdating sa gera, kung pwede lang natin ma-interview yung mga pumasok sa kapanahunan ni David, isa lang ang masasabi nila kay David, huwag mo tangkain na hamunin ang gera yung tao na yan. Isa lang ang masasabi nila kay David, he's a man of war. Grabe si David. Even, alam niyo po, dahil sa influence ni David, even of the captain ng kanyang squad ng kanyang batalyon ay kinakatakutan na. Kaya nga nagkaroon ng Mighty Men of David sa Bible. Kasi ganun yung influence ni David. Imagine niyo po, haharapin ng isang babae yan. Yeah. Hindi ko po minamasama hindi ko ginagawang masama sa picture si David. I'm just trying to set an illustration that when we apply this in our family, mothers and wives that are listening right now, let's say the impending danger is there. Paano mo poprotektahan ang household mo? Sasabayan mo ba? Sabi nga ni Ma'am Alma, di ba? Sa kanyang testimony. Hindi ko na po sinabayan. Di ba? She tried everything to remain calm. Alam niya yung problema. Alam niya yung sitwasyon kung gaano kabigat. But she tried to remain calm. Aboy, mahirap yun. Sa side. Ako po, sabi ko nga, hindi man ako naging babae. Ma'am Cynthia, gano'n ba kahirap yun? Yung pagiging kalma, pambihira, sabi ko, siguro yung problema, nakadepende talaga sa personality ng tao eh. Yung ibibigay sa'yo, siguro kung sa akin, yung maging kalmado kaya. Kanina mga niya sinasabi, pag ako yan, parang hindi ako makikialam.
Diyan malalabas ang pagiging tough ko. Di ba? Ma'am Alma, talaga saludo. Great testimony talaga. Alam nyo po, sabi ko nga hindi man kami nag-usap, pero nung sabi ko, Pira, binabasa ko yung storya, yung pinag-aralan ko nung storya ni Abigail. Parang kinikwento na ni Ma'am Alma na just on the side of her story, not sa side na ni Abigail eh. Pero makikita nyo, mothers, sabi ko nga po sa inyo, kung nangyari kay Ma'am Alma, it can happen to anybody. Kasi in the very first place, hindi kay Ma'am Alma nagsimula, kay Abigail eh. Ilang taon man ang agwat nila ni Abigail at saka ni Ma'am Alma. Bakit nagawa ni Ma'am Alma? Ibig sabihin, kayang gawin. Di ba, mothers? Kayang gawin. You can be tough in the situation na kung saan hindi mo hahayaan na merong mangyari sa pamilya mo. Hindi mo hahayaan na, yes, I know, ang dyablo ay darating para sirain ng pamilya, but you are ready. You are ready to face it. Kaya nga ang dapat po nating matandaan, mga kapatid, dito sa storya po ni Abigail, before I will pass this to Ma'am Cynthia and Ma'am Marnelly. Ang dapat na makita po natin dito sa storya na ito, that yung sinabi ko po kanina sa inyo, that your toughness, yung tibay mo, yung tapang mo bilang isang asawang babae, ay nakadepende yan on how you will perform the role na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Tandaan mo, you are there to be a support to your husband. Anong ugali man ng asawa mo, you are there to support him. Katulad po, tinan nyo naman po ito. Perfect illustration po ito. Again, we're not condemning people and we're not here to put anyone to shame. Pero if you will look at the statistics of a couple, ganito po eh. Magkaiba ang ugali ng lalaki at malayong magkaiba sa ugali ng babae. Balik rin natin, same case. Pero there should be one in the couple na tatayo since na ito ay usapang babae. Katulad ni Abigail. There should be an Abigail inside the home. Yes, maaaring gano'n na ugali. Sabihin na natin, sir, hindi mo kilala ang asawa ko. Opo. Hindi ko rin naman po kilala si Nabal. Sir, hindi mo kilala kung ano talaga ang naidudulot. It happened to Ma'am Alma. May living testimony tayo. Kalain nyo po, di ba? Si Sir John, marunong magwala. Pag hindi sumipot si Ma'am Alma. Di ba? May ganong personality. Everything is different. Pero makikita nyo po, at the end, blessing pa rin. Ang hawak ngayon ni Ma'am Alma is blessing. Ang hawak ni Ma'am Alma ngayon is blessing. Unang blessing, na save ang household. Pangalawa, may dalawa na siyang lalaki sa buhay niya nag-graduate from Bible school. And that is her husband and her son. Kalain niyo po yan. Kung mag-i-enroll pa si Ma'am Alma next year sa Bible school, baka sumunod din yung isang anak ng babae. Diba? Sorry, Ma'am Alma. Diba? Pero makikita niyo po, ang hawak na ni Ma'am Alma ngayon is blessing. Yung natanggap ni Abigail, same thing, blessing. By being tough on difficult situations, sabi nga ng ating pastor sa panahon ng difficult ka na, sa difficult situation ka na, huwag mo nang isipin yung paghihiwalay. Another difficult situation yun eh. Di ba? Pwede naman sabihin alam nyo po, pinag-aano ko, tinitingnan ko, I am trying to picture out the story of Abigail, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly. Yung, pwede naman gawin ni Abigail na, ano ba to si Lavi? Pinalagan pa si David, delikado tayo dito. Alis na lang tayo dito. Bahala ka na dyan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, during those times, kilala nila kung sino si David. Alam nila kung paano makipaglaban si David. Pwede sabihin ni Abigail, iwanan na natin si tatay mo dito, bahala na siya. Bahala na siya. Bira naman, sa dami ng papalagan, si David pa yung pinalagan mo. Bahala ka na. Alis na kami dito. Pero hindi po Siya yung tumayo. Siya yung nag-stand in the middle of difficult situation. Mothers, pwede nyo rin pong gawin yon. Pwede nyo rin gawin yon. In order for you to save the household. Sabi ko nga, ang nasa utak na lang ni Abigail, wag lang kaming maubos. Wag lang madisgrasya ang pamilya namin. Ako ang haharap kay David. It doesn't mean na ang kahinaan ni David, babae
Ibang usapan po yun. Hindi ibig sabihin nun ganun. But itong tinutumbok po nating storya, mga kapatid, pwedeng magkaroon ng Abigail sa loob ng tahanan. Pwede. Pwede magkaroon ng isang babae na magsasabi na hindi makakapasok ang danger sa loob ng tahanan namin. Nagagawin namin ang lahat. Maybe the devil thought na kami babae na iwan dito, ipakita nyo, mothers and wives na nakikinig po ngayon, ipakita nyo sa diablo na nagkamali siya ng pinasukan niya. Hindi porket wala ang tatay, mapapasok ng tahanan. Yan ang pinakamagandang attitude. Be like Abigail. And there should be an Abigail dito sa loob ng bawat tahanan. Okay, Ma'am Cynthia and Ma'am Marnelli, please. Basahin ko nga muna itong kay Ma'am Alma. Sabi niya, mind setting. Ito, nagmula ito sa talagang nandun sa ganong sitwasyon. Pag umaasa ka na umangat sa buhay balang araw, dapat mindset mo din na pwede ka din bumagsak. Tama. At yun ang mindset ko. Anong gagawin o maging reaction mo pagdating ng time na yon? Be prepared. Kundi man mangyari yun, di salamat kay Lord. Yeah, totoo naman po yun. No? Alam nyo, many thought that preparation. yung actually naituro po ito ng ating mahal na pastor sa atin, if you are aware of listening to his preachings. Naituro po sa atin ito. Tandaan mo, sabi niya nga, naalala ko yung illustration niya doon, ma'am. Kung ang eroplano ka nagla-landing, ikaw ayaw mo mag-landing. Yun yung illustration niya. Kung yung eroplano ka, bumababa ikaw ayaw mo. Yung ibon, nagpapahinga, ikaw gusto mo, nasa taas ka lang. Di ba? Tama po ito pag dumating na yung sitwasyon na yun, katulad po nito, di ba? It is good na umasa ka sa iyong asawang lalaki bilang leader ng tahanan. Tama po yun. It is biblical. Walang masama doon. Pero sa panahon nga, na in the absence of the father, hahayaan, yun po yung sinasabi ko, hahayaan mo lang ba na, halimbawa si Ma'am Cynthia, wala si Sir Noel, wala si Sir Julian, hahayaan lang po ba ni Ma'am Marnelli at Ma'am Cynthia na, diablo, kumakatok, papasukin nyo, pakapihin natin. Di ba? Huwag naman ganun. Di ba? Mali. Di ba? Hindi naman po ganun. Ngayon, nandiyan na yung danger. Huwag kang magtatangka. Sabi ko nga po ipakita natin na merong Abigail sa tahanan. Amen. Yes, David is a man of war, pero mga kapatid, hindi nakapasok ang pagka-man of war ni David. Di ba? Hindi nakapasok o di na-spare ang household. Now, if the devil will enter in the family, okay, don't get me wrong about the context, hindi ko po sinasabing diablo si David sa part na yan. Okay? Now, when it comes to applying in situations na meron tayo ngayon, sa panahon na may danger, because pumunta si David doon to make war. So that is a danger, considered as danger for the family. That's what I'm talking about. That's what I'm trying to imply po dito, mga kapatid. Now, ilipat natin sa situation. If the danger will come in our family, meron bang Abigail na matatagpuan? Di ba? To face the problem. To have the wisdom, the humility, and the courage to face in difficult situations. Just like what Ma'am Alma says. Paano pag dumating na yung ganun situation? Are you ready? Mothers? Yeah? Wives? Kaya nga sabi nga ni Ma'am Alma, kung hindi man mangyari, salamat sa Panginoon. Ma'am Cynthia, go ahead po. Totoo talaga yan. Sa akin, habang nagre-relay si Sir Maki, ang sinasabi ko sa sarili ko, yung personality ko, yung natural na personality ko talaga, lalaban ako. At kung hindi tayo magiging wise, kung hindi natin, yung mga itinanim, magtanim lang tayo kapag tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, itanim natin ng itanim lamang yan sa atin. Yun ang sinabi ni Ma'am Alma Kung darating, handa tayo at kapag hindi dumating, salamat sa Panginoon. Amen. Sabi ko nga, kung sa personalidad ko lamang, yung totoong personalidad ko, yung totoong Cynthia, yung lumang Cynthia, wala. Warak na yung tahanan kapag dumating yung mga ganong senaryo sa tahanan. Pero, ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, talagang biyaya ng Panginoon, yung babaguhin tayo. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin Sasabihin natin, ako, may katwiran ako noon pinanganak akong mag-isa. Ay, kaya kong mabuhay na mag-isa. Yan yung ko talaga, nakatanim yan sa akin noon. Pero, pag anak ka ng Panginoon, babaguhin niya yung mali na prinsipyo mo
maling ko na ikawawasak ng tahanan. Kumbaga sa akin, gumawa ka lang. Babantayan kong asawa ko, gumawa ka lang ng hindi ayon sa akin. Wala na, kaya kong mabuhay nang wala ka. Pero hindi hindi yun ang disenyo ng Panginoon sa atin, 'di ba? What therefore had joined together, let no man put asunder. Amen. Yun ang talagang, yun yung naging verse ko noong ikasal kami. Kasi alam ko yung sarili ko Alam ko na kapag dumating sa akin yung pagkakataon, parang dating sa akin, babantayan ko to. Kasi Kristiyano to Parang ganon. Pero hindi binago yun ng Panginoon sa akin. Yung instinct ko lang na magsalita na, huwag kang gagawa sa akin kung hindi. Lagot ka sa akin. Mambira, huwag mo akong titirhan ng buhay para pressbackan kita. Totoo yan. Kanto girl ako. Diyan ako lumaki. Pero talaga, biyaya lang ng Panginoon talaga. Bakit na-overcome ko yung buhay ng mag-asawa? Yung meron kayong argument, tapos ikaw na alam mong strong ka, bakit kailangan kang magpasakop dito? Pero hindi. Yun yung laging sinasabi ng pastor natin. Yung submission ng asawang babae sa lalaki, lagi yung malakas na amen si Sir Noel niyan. Pero talagang nakikita ko naman na, sa sarili ko, yun yung talagang gusto kong ma-overcome. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Biyaya talaga ng Panginoon na tatahimik na lang ako, mananalangin ako. Malaking factor yung ipanalangin natin mismo yung ating sarili. Kung paano ikokontrol tayo. Magkaroon tayo ng spirit-filled na puso talaga. Yung may apply natin itong pagiging wise, i-build natin yung bahay natin, nang maayos yung tahanan natin. Naalala ko yung sinabi ni Pastor dito rin sa TBL, it takes a strong woman to build a strong family. Kasi Amen. tayo ang laging nasa tahanan. Tayo yung kasama ng ating mga anak. Lalo na sa sa kalagayan ko na 2 babae. 2 Abigail ang aking inaalagaan ngayon. Kapag meron ako kapag meron ako yung mga na-experience talaga, dadaanan nyo yan. Kasi ang nasa isip nila, yung ideal na family, yung walang away. Akala nila everything is smooth. Sabi ko hindi. Makikita nyo na meron kaming, talaga sa amin, yung sabi na iba na, wag ipapakita sa mga anak pag meron kayong misunderstanding. Sa amin nalalaman. At si Brother Noel, talagang pinapaalam niya sa dalawa. Kasi yan yung totoo. Real McCoy ng buhay. Pero, paano nyo haharapin kapag dumating sa inyo yung delubyo ng inyong buhay? Paano nyo haharapin? Iupo nyo ba? Ay luluhod nyo ba sa Panginoon? O ano ang gagawin nyo sa i-impake. O i-impake. Delikado yan. Iluluhod o Pero i-impake. babalik din. Ayun talaga. Malaki talaga yung maging prepared tayo. Hindi natin alam kung anong gagawin ng diablo sa atin. Ang pinakamahalaga, ilagay natin yung kalasag natin. Put on the breastplate of righteousness. Itong ibinigay sa atin sa Hebrews yan na talagang ilagay natin yung ating armor bilang ina ng tahanan at asawang babae. Ako naman po, na-amaze pa rin ako sa ginawa ni Abigail. Yung wisdom na, yung timing. Paano, kailan niya salubungin si David. Paano niya hinandle yung fear na hindi kaya patayin kami pag nakita niya ako kasi pinatay niya nga itong mga hayop at yung si Goliath, 'di ba? Pero grabe siguro talaga yung courage niya na, bahala na to, parang it's all or nothing. So, parang pag tiningnan mo yun sa family mo, hindi man katulad ni David yung threat sa buhay mo. It's all or nothing when you fight for your own kingdom. Your kingdom is your family. Yung kingdom mo, it's all or nothing when you pray for your children, when you tell your children to do what is right, when you tell your husband kung may mga concerns ka, ganyan. Courage din yun and grace kung paano mo sasabihin na hindi ma-offend yung asawa mo, na hindi niya masasabi na pinapangunahan mo ako, mga ganun na mga moments. So siguro ganun yung pwede nating gawin sa atin, na i-apply natin yung courage, wisdom, and humility ni Abigail, na kung merong mag-attempt na
i-destroy ang family mo, wag mong hayaan. Yeah. Bago pa man siya makarating dun sa border ng pamilya mo, salubungin mo na. Grabe, pati ako kinabahan. Di ba, no? Sinalubong niya na. Alam mo, ma'am, the word that was used, Sinalubong niya. met eh. Met. She met David. Kumbaga, ibig sabihin, Bago pa kasi makarating. ang ginawa niya, she gathered foods and wine eh. Oo. Kasi alam niya, darating si David eh. Mm-mm. Ngayon, ang ginawa niya, tinagpo niya si David. Kumbaga, I don't know, for some reasons, but kung saan lugar, pero talagang, they cross paths talaga. Hindi lang yung basta cross paths nga eh. Talagang tinagpo niya si David. Kumbaga, sa salitang intention, sinalubog niya talaga. Tayo sabi ni Ma'am eh, parating pa lang, harapin mo na. Harapin mo na. Kasi nakita niya na yung danger na possible na, nakita niya na nagkamali yung asawa niya dun sa decision niya na hindi tinanggap si David. Alam nila ngayon na mag-retaliate, di ba? So sinalubong niya na, ano yung pwede kong gawin? Sa buhay natin ganun din, no? Na merong mga decisions, di man perfect, di ba? Na mali yung ginawa ng anak natin, mali yung ginawa ng asawa natin. Saan natin sasalubungin? Paano natin i-handle yon na pwede nating stop yung possible disaster na pwedeng mangyari sa mga buhay ng mahal natin sa buhay. May magagawa ka bilang asawa at bilang nanay. And ang pinaka number 1 na magawa talaga natin na hindi natin pinapansin is prayer. Yeah. Yun talaga, na nakakalimutan natin sa sobrang busy natin. Yung panalangin, o sige Lord, ikaw na bahala, alam mo naman lahat ng kailangan ko, di ba? Pero sana po, yun yung isa sa laban natin na lahat man po, anuman pong laban natin sa buhay, pag inilaban natin, iniluhod natin sa ating mga tuhod, yan. Yan po ang laban na walang makakatalo. Kasi at the end of the day, kung galit ka, tas nananalangin ka, mawawala yung galit mo. 'Di ba? Kung totoo kang nanalangin, ay okay, Lord, sorry Lord. Okay. So ikaw na yung binago, panalo ka na. Kung hindi man binago ng Diyos yung taong pinapanalangin mo, panalo ka pa rin kasi natuto kang magmahal, natuto kang mag-forgive. Yeah. At tumataas yung patience mo. Ako matagal na ako hindi humingi kay Lord ng patience kasi napapansin ko ang daming trials, sir. Pag, sir, bigyan niyo ako, Lord, grant me patience. Teka lang, mas lalo yatang dumadami yung mga nagpapainis sa buhay. So, eto na ang bago natin player, wisdom and courage na para harapin. alam niyo po, totoo po yan eh. Kasi, katulad ng sabi ni Ma'am Cynthia, grabe po talaga tong ginawa ni Abigail na to eh. So, lalo na yung humility. Sabi nga ni Ma'am Cynthia kanina eh, huwag mo siya titirah ng buhay. Kasi, bawian ka talaga ni Ma'am Cynthia, Lolo Pogs. Pero kita niyo po, di ba? Coming from Ma'am Cynthia itself, may ganun siyang personality. Pero, sa pag-i-encounter ng trials and problems, challenges in life nila ni Sir Noel, hindi lumitaw yun. Hindi lumitaw yun. Bakit? It's because of, by God's grace, the humility that lies within her. Encourage na, ang gusto lang naman ng Diablo, kaya kami pinag-aaway ni Brother Noel, paghiwalayin kami. Wala namang ibang rason para mag-aaway. Ano bang rason? For you to be separated. O dahil merong wisdom, humility. Now, the courage ay naitama. Kasi without humility, mga kapatid, tanggalin mo ang humility sa buhay ng tao, lahat tayo matapang. Sabi ko nga sa mga lalaki na kinakausap ko sila, alam nyo, lahat pwedeng maging siga. Sabi ko, pag sinabi ko siga na ako. Oh. Pag sinabi ko siga ako, tapos siga na ako. Hindi mo pwedeng i-deny na siga. Kung gusto mong, kung nagdududa ka sa kasigaan ko, di patunayan natin. Lahat pwedeng maging siga. Pero kung papairalin mo ang pagiging siga, saan hahantong? Di ba? Saan hahantong ang pagiging siga mo? Ay kung pakilala ka siga dyan, yung sinigaan mo, merong 9mm, 45. Wala rin. Saan humantong ang pagiging siga mo? Di wala. Di ba? Paano? Paano anong kakahantungan? Wala, di ba? Pero pag pinasukan mo ng humility, yung courage mo mag-iiba. Diba? Yung courage mo ngayon lalabas. Lalabas into right. Katulad yan, tinan nyo po. Wisdom, humility, and courage. Yung tapang mo na, sige, sabi nga ni Ma'am Cynthia tinan nyo, yung tapang niya na, wag mo ko titira ng buhay. Wag mo gagawin sa akin yan kasi babawian kita.
tinan nyo po yung reflection. Yung courage ngayon ni Ma'am Cynthia, yung courage na ganong klase, hinaluan niya ng humility, di mas nagiging maayos ngayon. Ang courage ngayon ni Ma'am Cynthia is for the devil to say to the devil na hindi ka magtatagumpay kahit pinag-away mo kami. Katulad nung sabi ni Ma'am Marnelly din kanina. Ano sabi ni Ma'am Marnelly kanina? Magkakaroon kayo ng courage na instead na hindi porket may ginawa na yung asawa mo na, gano'n na, yan pala ginawa mo, babalikan kita. Hindi. Ngayon sasabihin mo, ito yung concern ko. Ito lang naman ang akin. Bakit mo nagawa? Ano ngayon ang nangyari? Let's talk about it. Then after that, that is the courage now na sinasabi mo ulit sa Diablo, hindi ka magtatagumpay. Amen. Which one, tira nyo po. Ayaw nyo maniwala? Sige, sabi dito, dahil sa ganong ugali ni Abigail kay David, verse number 5, verse number 5, ang sabi ngayon ni David, again, ang pinunta ni David to seek revenge. Okay, ito ngayon, sabi ni, dahil ganun ang approach na sa kanya ni Abigail, ito na ngayon, in verse number 5 of chapter 25, sabi ni David, and David sent out 10 young men. And David said unto the young men, get you up to Carmel and go to Nabal and greet him in my name. Okay? Greet him in my name. Ibig sabihin, iparating nyo itong sasabihin ko. Verse number 6, and thus shall ye say to him that liveth in prosperity. Okay? Ito ang sasabihin mo. Peace. Tapos na, gera. Peace be both to thee, and peace to be thine house, and peace unto all that thou hast. Tapos na ang gera. See, kung saan nagresulta yung courage ni Abigail, napunta sa maayos. Ipinakita niya na there is an impending danger, mauubos kami. Pero ang kapalit noong pag-ubos, ang kapalit noong kaguluhan, dahil sa courage ni Abigail na naitama, is peace. Tingnan niyo po, if that situation will be upon thine house, mothers and wives that are listening right now, anong mapapalitan? Okay? Anong sabi ng Bible? If you resist the devil, he will flee from you. Tingnan, ang ganda po na itong sinabi ni Ma'am dito ni Ma'am Crisel, asawa ni Pastor Daniel. Sabi niya po dito, Amen. Like Abigail, a wise and humble woman can turn away trouble and honor God in every situation. Maniwala po kayo kay Ate Crisel. Maganda rin maimbitahan to kahit virtual. Di ba, Ma'am Cynthia? Isa pa ulit. Di ba? Kaya nga, totoo mga kapatid, dito tinan nyo po, hindi lang Bible, may testimony tayo, may dalawa tayong nanay dito, may dalawa tayong asawang babae dito. Kayo na dito. Pati sa comment section, ang dami nagko-comment. So, mothers na nakikinig ngayon at wives, ibig sabihin, hindi imposibleng magkaroon ng Abigail sa loob ng tahanan. Ha? Napakaganda po yan. Alright? I hope you get something. No? Sa mga mothers, napakasayang talakayan ng ating alam mo ma'am, excited ako next I don't know if this will conclude the Abigail story, but meron pa akong isang, alam nyo kasi ginagawa ko ngayon ma'am sa kapag nasa office po ako. At tulad kagabi, medyo I'm still recovering from rinig nyo naman po yung boses ko, di ba? Hindi ako pumasok sa 4th year class kasi binigyan ko lang sila ng seat work na 50 to 100 verses na masusulat sa Bible. Yun, yung iba nakapagsulat ng 30. Di ba? Abang gano'n, ano ko ngayon, ma'am, dahil Tuesday, sabi ko, usapan ko. Ang ginagawa ko ngayon, ma'am, naghahanap ako sa Bible ng mga babae na nagkaroon ng ganito. Meron ako, ma'am, actually siya ay naturing ang wisest woman in the Bible. Susurpresahin ko na lang kayo dyan sa I don't know if it will conclude the Abigail story kasi baka ganda kasi na illustration Pero alam nyo, all in all, lahat po sila ay isa lang ang common denominator. They have the common denominator. Okay? The wisdom, the humility, and the courage. Lahat sila yun lang. Pare-parehas lang.
Pare-parehas lang ang kanilang common denominator, pero iba-iba lang ang application kung paano nila ito i-turn into actions. Yung wisdom, humility, and courage. Lahat sila yan. Even kay Esther, pinaka-famous story. Si Esther, si Hannah, iisa lang ang kanilang denominator, which is the wisdom, humility, and courage. Pero kung paano po nila yan inilagay into application, makikita nyo po, without overstepping the leadership of the husband, makikita nyo po na doon po yan. No? Nakakapakaganda ng storya, mga kapatid, ng mga nanay na ito. And makikita nyo po, hindi sila yung, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelli, hindi sila yung mga, ang maganda kasi sa Bible, although may mga ganon, may mga singles na ginagamit ang Bible, pero makikita mo to when it comes to usapang babae, mga pamilyado mga may asawa, mga pamilyado. Di ba? Ang hindi lang ata na yung mga ni Solomon, dami kasi. Di ba? Pero hahanapan natin yan, mga kapatid. Maganda. Yan maganda kapag nakabukas ang Bible Diba? Ang dami mong makikita na talagang perfect illustrations that will fit for our life bilang isang anak ng Diyos. No po, I hope mothers and the wives that are listening right now, you enjoyed our topic. Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelli, last words and then magpapaalam na po tayo. Oo, laging ipapaalala itong Proverbs 14 verse 1. Every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. Being a wise woman is a woman characterized by wisdom, marked by deep understanding. Yan. Talagang nandyan yung knowledge lagi. Keen discernment and a capacity for sound judgment. Talagang napakahalaga na ang babae ay magkaroon ng tamang pagdedesisyon. Kasi isang pagdesisyon mo, dyan nakasalala yung iyong kinabukasan, yung susunod. Kaya magkaroon tayo ng keen understanding on how to judge everything, lalo na sa pagtrato natin sa, syempre sa ating sarili. Hindi ibig sabihin na mga plain wife lamang tayo, plain housewife, plain na mother na nasa bahay lang talaga. Ay pinakamahirap yun. Sinabi na yan ni Pastor na hindi natin ibababa yung ating pagiging babae kapag sinabing tayo ay nasa bahay. Huwag tanggalin yung lamang kasi mas mabigat yung trabaho natin. Kasi ang ating minamanage mismo ay yung ating pamilya. Yun lamang po at magandang tanghali po sa lahat. Ma'am Marnelli. Ang takeaway ko talaga sa lesson natin ngayon ay yung humility. Parang everything comes when you are humble kasi you're open to learning, you're open to correction, and you know na there is always room for improvement pagka hinumble mo yung sarili mo. Gaano man ikaw, ano man yung mga narating mo, ano man yung mga nagawa mo sa buhay, every day, pagka i-apply natin yung humility natin, then you will get the wisdom and the courage to do what God wanted you to do. So, let us remember po yung James 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will free from you. So, talaga pong intentional na i-resist mo siya. Alam mo naman kung ano yung mali. So, you have to really resist it kasi then the devil will just leave you alone kasi niresist mo siya, 'di ba? And I think that is also courage. Courage yan na hindi mo kukunin ang cellphone mo dahil umagang-umaga pa at hindi ka pa nagbubukas ng Bible pero nagbukas ka na ng cellphone, 'di ba? Yung mga ganun, may chinat ka na, nag-FB na. So, these are small things na pwede nating gawin bilang nanay at bilang asawa because this will become a good example to our children and to our husband. It becomes an encouragement to other people as well. Kung paano natin binubuhay yung ating mga natututunan sa pulpito at dito sa programang ito. Amen. Yeah, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. See you next week po. Amen. So all the wives and the mothers that are listening right now, be a woman of secret strength. Yan. Yan si Abigail, a woman of secret strength. Hindi mo pwedeng iba kasi pag dineclare mo patapang ako. Delikado ka lalo dun. Pagdating sa Diablo, sabihin sa'yo ng Diablo, ganun patapang ka pala. Sige, uuwian kita ng anak na magsasabi sa yung lola ka na. Which is happening ngayon, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelli. No? To every household, ganyan na nangyayari ngayon. Kaya,
just be a woman of secret strength. Just pag dumating ang Diablo, just let the devil know. May Abigail dito, boy. May Abigail sa loob ng tahanan na ito. Kaya hanggang dyan ka lang. Kainin mo na lang yung prutas na pinakain mo kay Eva. Diyan kayo. Wag. Ang ibigay natin prutas, yung pinakagat niya kay Eva. Yun. Yan ang pinakamaganda. Alright? So, again, mambira si ano pala yun eh. Yung si, pangalan na, Sir John? Si Lucero. Si Alex Ekal pala eh. Ikaw lang pala yan, Alex Ekal. Nasa Japan ka na pala ngayon. Mambira. Ingat, sir, ha? Ingat. At ano po yan, isang manggagawa natin, member natin yan dito, si Sir Alex Ekal. Matagal niyang maraming pinurwisyo. Hindi, ingat dyan, sir. Ingat sa Japan. Ingat. Kung nandiyan ka man ngayon. Okay? So once again, maraming salamat po sa pag-tune in dito po sa ating pong favorite noontime show, The Baptist Lunch. And salamat sa Panginoon sa mga topic na binibigay niya po sa atin na siyang makakatulong po sa atin bilang isang anak ng Diyos. Alright, to all the mothers and the wives that are listening right now, I hope you enjoyed, and we will see you on the next episode of our program, The Baptist Lunch, next Tuesday. Alright? God bless you all, and continue to pray for our pastor at naingatan po siya ng Panginoon. Again, maraming salamat. On top of all this, all we can say is to God be the glory. See you next week. Bye-bye. Bye! For such a long time, I tried to find just a little peace of mind, but nothing I found seems to satisfy. No lasting peace did I find. But when I found Jesus, something deep inside has said, searching has finally o'er. And it's a wonderful feeling when you know that you've found what you've been looking for. Blessing after blessing keeps on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me. Well, it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there's no doubt about it, He's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Blessing after blessing keeps on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me.